Yo, what's up mga kabagis? This is Romaron TV and meron akong nakita sa Facebook and bibigyan natin siya ng commentary. Tara, samahan niyo ako. Pinag-iba! Mga kasama, itaas ang mga kamao! Sa araw na ito, mamayang alas 12 ng tanghali ay nakatakdang manumpa ang pinakamalaking kahihiyan sa buong daigdig! Ang anak ng diktador! Magnanakaw mamamatay tao na si Ferdinand Marcos Jr. Mga kasama, nagnakaw ng eleksyon! Walang selebrasyong magaganap sa araw na ito, kundi tuloy-tuloy na protesta habang siya ay manunumpa mamaya sa National Museum. Uunahan ng taong bayan ng panunumpa ng pagkakaisa at paglaban! Sabay-sabay! Makibaka! Huwag matakot! Yo, what's up mga kabagis? Hindi ko na tinapos yung video kasi masyadong mahaba yon. Mga nasa 10 minutes yon. Yung video na ito, naipost siya noong kahapon, which is ang date kahapon ay June 29 at naipost lang siya kanina. Pero yun nga dahil ang post na ito ay laban kay President Bongbong Marcos. Yung mga tao lumalaban sila, nagproprotesta sila laban kay President Bongbong Marcos. Pero bago ko ituloy ito, disclaimer lang, hindi ako anti-Marcos, hindi rin naman ko masasabi na pro-Marcos ako, kundi pinapanigan ko lang kung ano yung katotohanan. So, wala ako sa posisyon para manghusga na sabihin na tama yung mga nagpro-protesta at wala rin ako sa posisyon na sabihin na hindi sila tama or kinakampihan ko si President Bongbong Marcos. Sa mga hindi nakakaalam, isa akong Ilocano pero hindi rason yon para maging pro ako or hindi rin rason para maging anti ako. Dinirespeto ko kung ano yung posisyon ngayon ng ating President Bongbong Marcos and I respect that. I honor na meron tayong presidente ngayon which is si President Bongbong Marcos. Gusto ko lang bigyan ng commentary itong nangyari na ito, no? Short commentary lang. Kayong mga nagpro-protesta, no? For sure, meron kayong magandang layunin. For sure na meron kayong tinatahak or meron kayong gustong mangyari. Which is kitang-kita naman sa video na anti-Marcos kayo. Ayaw ninyo na umupo ang President Bongbong Marcos pero nangyari pa rin na nahalal siya at nakaupo na nga siya ngayon sa Malacanang na siya yung bagong pangulo ng ating bansang Pilipinas. Tayo bilang isang mamamayang Pilipino, mas maigi siguro, no? Mas maigi na imbes na magganyan-ganyan tayo, imbes na lumaban tayo sa gobyerno, imbes na labanan natin yung mga ganyan na pangyayari, mag-isip kaya tayo ng mas maganda pa. Mag-isip kaya tayo ng mas maganda pang paraan sa magandang usapan ba, magandang pamamaraan kung paano mas maayos ang bansang Pilipinas. Sa ginagawa niyan, mas lalo ninyong pinapalala ang sitwasyon. Bakit? What if sa kakaganyan ninyo, mas lalong nag-init ang ulo ang President Marcos at meron siyang ginawa na mas ayaw ninyo. Yung mga iniisip ninyo na hindi naman niya gagawin, what if kung yun yung gawin niya? Paninindigan na lang niya yung mga iniisip ninyo. Sa tingin ninyo, mas makakabuti yon para sa ating bansang Pilipinas. Mas maraming magandang pagtuunan ng pansin kaysa mga bagay na ganyan.
Lahat naman tayo gusto na mapaunlad, mapabuti ang ating bansa. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Ano kaya kung yung kasisigaw natin ng ganyan? Kasisigaw nyo ng ganyan. Kasi hindi naman ako kasali. Ipanalangin na lang natin sa Diyos. Ang hirap kasi sa ating mga tao, no? Tayong mga, lalong-lalo na tayong mga kapwa Pilipino, mga Pilipino. Mahilig tayong mangawa. Mahilig tayong mangawa, mahilig tayong sumigaw, mahilig tayong magalit, mahilig tayong umayaw kung ano yung gusto ng ibang tao. What if hayaan naman natin ang Diyos ang kumilos para sa bansang Pilipinas? Sabihin natin, hindi ko dinideklara na masama ang Bongbong Marcos. Pero yun yung iniisip nyo kasi. Hayaan ninyo ang Diyos na kumilos. Kung siya man ay makagagawa o siya man ay galing sa pamilya na ayaw ninyo, ang Diyos kaya niyang pabutihin ang lahat. Kaya niyang pagandahin lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat. Sinasabi niyo na diktador ang Bongbong Marcos. Yung ginagawa niyo, mas lalo kayong nagmumukhang diktador eh. Dinidikta ninyo, no? Dinidikta ninyo na siya ay masama. Edi kayo yung nagiging diktador ninyan. Hindi na siya. Kaya imbes na magganyan-ganyan kayo, panalangin natin na ipuin siya ng Diyos, gamitin siya ng Diyos para maging mapabuti, maging maayos ang bansang Pilipinas. Maraming naghihirap na nangangailangan ng tulong at naniniwala akong lubusan by faith na lahat tayo may magagawa kung lahat tayo magkakaisa sa pananalangin at magkaisa na magdepende sa kung anong plano at layunin ng Diyos para sa ating bansa. Mahalin natin kung ano yung binigay ni Lord sa atin. Kasi pwede siyang gamitin ng Lord para yung buhay ng bawat kapwa Pilipino ay maiahon sa kahirapan at lahat ay magkaroon ng matiwasay, maayos at payapang pamumuhay. Yun lang. God bless you all.